Alleluia, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, mga kasama natin, kapwa nating deboto sa iba't ibang panig ng mundo o ng Pilipinas, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Hindi po malayo ang ideya ng salitang sakripisyo para sa ating mga deboto. Tama? No? Marami sa atin ang talaga namang may mga isinakripisyo na para sa mga ipinagdarasal natin, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa kagalingan ng mga may sakit, para na rin sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kahit ang misa mismo ay isang sakripisyo. Sa tuwing tayo ay nakikiisa, no, kahit papaano, nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang sakripisyo. Kaysa tayo ngayon ni San Pedro sa Ebanghelyo, no? Ayon kay San Marcos, sa kwento ni Marcos at kaparehas ng kay San Lucas, no? Sinasabi ng mga pananalita ni San Pedro ay, "O Lord, iniwan namin ang lahat para sumunod kami sa iyo." Sa version ni Saint Matthew, may karugtong pa ito. Sinabi ni Pedro, "Ano naman po ang para sa amin?" Malaki yung tendensiya natin bilang mga deboto, bilang mga nagsasakripisyo na humiling ng kapalit sa mga isinasakripisyo natin. Para bagang ROI, return of investment. Di ba? Gusto natin pag nagsakripisyo tayo, sagutin agad ng Diyos yung hinihiling natin mula sa Kanya. Kaya naman, kapag hindi nangyayari yung gusto nating mangyari, pag tayo ay nagsakripisyo, minsan dumarating tayo sa punto yung tinatawag na burnout o pagod. Makailan lamang, no? May mga lumalapit po sa akin, "Father, bakit ganon? Nagtatrabaho ako, nagsasakripisyo ako para sa mga magulang ko naman eh. Bakit ako yung natanggal sa trabaho? Bakit hanggang ngayon hindi ako makahanap ng trabaho? Father, bakit ganon? Nagsiserve naman ako sa simbahan. No? Kami, halos buong pamilya, naglilingkod sa simbahan. Bakit ganon? Parang ang tagal-tagal ng paghihirap namin. Bakit hanggang ngayon nangyayari pa rin sa amin ito?"
Kasi nakatuon yung atensyon natin doon sa gusto nating mangyari. Pero tandaan natin, ang pagsasakripisyo ay hindi tungkol sa mapangyari yung gusto natin. Pero ang bawat sakripisyo na inaalay natin, no, ay dapat ang mapangyari ay yung kagustuhan ng Diyos. The will of God. Kasi darating at darating sa punto, pagka hindi mo nakikita yung hinihiling mo ay natutupad mula sa Panginoon, ay may mapapagod ka talaga. Pero kapag ka ang ninanais mo ay palaging matupad ang kalooban ng Diyos, hindi man mangyari yung gusto mo o yung pinapangarap mo, magpupursigi ka pa rin na magsakripisyo kasi alam mo at naniniwala ka na ang Diyos hindi ka pababayaan. Marahil hindi binibigay sa iyo ngayon, marahil sa mga susunod pang panahon, pero sige lang sa pagsasakripisyo. Sa mga magulang na naririto, hindi rin malayo sa inyo ang salitang sakripisyo. Marami na rin kayo na isakripisyo para sa pamilya ninyo, para sa mga anak ninyo. Pero papaano kung hindi nangyayari o natutupad yung mga nais ninyo para sa inyong sarili? Aminin natin sa hindi, may mga magulang na, napagtapos ko na kayo. Nagawa ko na ang lahat para sa inyo. Ako naman ang asikasuhin nyo ngayon. Ako naman ang gastusan nyo ngayon, mga anak. Return of investment. No? Hindi lahat ng pagsasakripisyo natin ay magaganap yung kagustuhan natin. Pero sana habang tayo ay tumatagal at lumalaon sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagiging mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, makita natin yung nag-iisang sakripisyo na naging halimbawa para sa ating lahat. Si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili, hindi para lang mangyari yung gusto niya, kung hindi para mangyari ang gusto ng Diyos para sa atin. At yan ay tayo ay maligtas. Yan yung ihilingin nating grasya ngayon sa ating Panginoon. Lalo't papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma. Bukas, Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday, tayo ay inaasahang magsakripisyo. Fasting, abstinence, at prayer. Tayo ay mag-alay ng sakripisyo. Tayo ay makaramdam ng gutom para tayo ay merong mas malaking kakayanan para tumulong sa mga nagugutom. Ipagpaliban yung mga paborito nating ginagawa para mas marami tayong oras sa Diyos. Isakripisyo yung mga bagay na madalas nating ginagawa para mas magkaroon tayo ng panahon na ibibigay sa Diyos upang mapangyari ang kanyang kalooban. Mga minamahal kong kapwa deboto, hilingin natin itong grasyang ito sa ating Panginoon, na kagaya ng kanyang sakripisyo, ang ating mga kanya-kanyang pagsasakripisyo ay hindi lamang mapatungkol sa mga gusto nating mangyari, kung hindi ang mapangyari ang kagustuhan ng Diyos.